Isipin mong may isang palaka na nakaupo sa isang palayok ng tubig. Kung ihahagis mo ito sa kumukulong tubig, tatalon ito agad palabas. Pero kung ilalagay mo ito sa malamig na tubig at unti-unting painitin, mananatili ito, mag-a-adjust, masasanay, hanggang sa dumating ang araw na huli na siya, huli na ang lahat. Ngayon, heto ang tanong, ang mundo ba ay unti-unting pinakukulo isang maliit na antas sa bawat pagkakataon, sapagkat ang Antikristo ay hindi basta biglang darating. Ang kanyang sistema ay unti-unti nang binubuo, at maraming tao, hindi man lang nila ito namamalayan. Kadalasan, iniisip natin ang Antikristo bilang isang nakakatakot na diktador na biglang sasakupin ang buong mundo. Pero hindi ganyan gumagana ang panlilinlang. Ang sistema ng halimaw ay hindi lang panghinaharap, isa itong proseso. Nangyayari ito sa maliliit, hindi napapansing kompromiso. Tulad ng palaka sa maligamgam na tubig, ang mundo ay unti-unting sinasanay na tanggapin ang mga bagay tulad ng pandaigdigang kontrol sa personal na kalayaan, ekonomiyang umaasa sa iisang sentrong sistema, pagbabago ng moralidad na pinapalitan ang katotohanan ng panlilinlang, at dahan-dahan ang mga tao ay nasasanay. Tinatanggap nila ang mga bagay na dati nilang tinatanggihan. Sa pahayag 13:16 hanggang 17, nagbabala ang Biblia, walang makakabili o makakabenta kung wala ang tanda ng halimaw. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, paano mo mapapasunod ang buong mundo sa ganoong uri ng kontrol? Sagot, isang maliit na hakbang bawat araw. Isipin mo ang isang karakter na si Daniel. Sa simula, isa siyang normal na lalaki, malaya sa kanyang mga desisyon. Pero kalaunan, may napansin siyang mga pagbabago. Unti-unting nawawala ang cash, lahat ay lumilipat sa digital na transaksyon. May mga bagong patakaran na nagpapakitang delikado na ang personal na kalayaan, isang bagong ID system ang ipinakilala para sa kaginhawaan. Napapaisip si Daniel, ganito na lang talaga ngayon. Pero pagkatapos, ang ilang opinyon ay naging labag sa batas, isang pandaigdigang leader ang lumitaw, nangangakong magdadala ng kapayapaan at seguridad. Ang mga nagtanong sa sistema ay tinaguri ang delikado, at bago pa mamalayan ni Daniel, nakalatag na ang buong sistema. Naging dependent na siya, nabilanggo, at ang tanging daan, buong pagsuko. Bakit tatanggapin ng mga tao ang beast system? Narito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Hindi ipipilit ang sistema ng halimaw sa mga tao. Hihilingin ito ng tao mismo. Paano? Dahil ito'y ihaharap bilang solusyon sa mga pandaigdigang krisis, paraan upang tapusin ang kaguluhang pinansyal hakbang tungo sa kapayapaan at seguridad, magmumukha itong mabuting bagay. Sasabihin ng mga tao, hindi ito kontrol, ito'y pag-unlad. Hindi ito manipulasyon, ito'y proteksyon. Hindi ito marka ng halimaw, isa lang itong susunod na hakbang sa teknolohiya. At sa isang iglap, isusuko ng mga tao ang kanilang kalayaan, kusang loob. Pero nagbabala na si Jesus. Kapag sinasabi ng mundo, may kapayapaan at kaligtasan, bigla ang pagkapuksa ang darating. 1 Tesalonica 5:3. Kaya, anong dapat nating gawin? Paano natin maiiwasan ang panlilinlang? Sapagkat kung hindi tayo nagbabantay, tayo'y maaabutan. Narito ang paraan upang manatiling matatag. 1. Kilalanin ang mga palatandaan. Sinabi ni Jesus, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga ito, alamin ninyo na malapit na ang panahon. Marcos 13:29. Ang mundo ay unti-unting lumilipat sa pandaigdigang kontrol. Kailangan mong makita ito sa kung ano talaga ito. Ikalawang, patibayin ang iyong pananampalataya. Kapag dumating ang pagsubok, ang tanging mananatili ay ang mga tunay na nagtitiwala sa Diyos. Kung mahina ang pananampalataya mo ngayon, paano kapag kailangan mo nang pumili, si Kristo o kaginhawaan? 3. Tanggihan ang pamumunong gawa sa takot, gusto ng kaaway na gamitin ang takot para kontrolin ka. Pero hindi espiritu ng takot ang ibinigay sa atin ng Diyos.
2 Timoteo 1:7. Namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa takot ng mundo. 4. Tumayo para sa katotohanan. Ngayon pa lang, kung hihintayin mong matinding pagsubok bago ka tumayo sa katotohanan, huli ka na. Ang panahon para lumaban sa sistema ay ngayon pa lang. Sistema ng halimaw ay hindi pa darating. Nandito na ito, dahan-dahan, hakbang-hakbang. Ang mundo ay sinasanay upang sumunod at balang araw, malapit na, darating ang huling pagpili. Susunod ka ba sa sistema upang iligtas ang sarili mo o mananatili ka kay Kristo kahit anong kapalit? Sapagkat sinabi ni Jesus, ang sinumang naglalayong iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang handang mawala ang kanyang buhay alang-alang sa akin, makakamit ang buhay. Mateo 16:25. Kaya ngayon, magpasya ka kung saan ka titindig, sapagkat ang sistema ay nakamasid at ang oras nauubos na.